Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa isang comment ni ate na tila ba ay nagdududa siya sa nararamdaman ni Joy para kay Kalingap Tan. Anyway, kailangan ng mga Dungeonatics na sanib puwersa para ma-enlighten si ate. Aba. Ngayon guys, ang tanong ng bayan, hadlang ba ang edad para sa dalawang ito? Aba. Kala nyo Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kalingap Edo, Kalingap Jomar, at sa lahat ng Team Kalingap. Siyempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ngayon guys, may matinding pagdududa si ate. Sabi nga niya, si Dan lang ang may feeling. Si Joy napipilitan lang kasi naka-video. Ha ha ha. Real talk, layo kasi ng edad nila. Paano pa makafocus sa pag-aaral yan? Mag-BF lang. Talaga ba? Hadlang mo talaga yan. Anyways, ang opinion ko dito guys ay I think mostly naman talaga, no? Sa mga lalaki, sila naman talaga yung unang may nararamdaman. At it's a good thing, you know, kasi para sa akin, it's good news na nararamdaman mo na yung pagmamahal ni Kalingap Dan ay talagang umuusok. Ramdam na ramdam mo. Ang init-init. Alam nyo yon? Kasi naniniwala ako na mas maganda, mas magtatagal ang isang relasyon kapag ang lalaki ang may mas malaking pagmamahal. No? Ngayon, sa sinasabing napipilitan lang kasi dahil naka-video, I doubt it. Sa ngiti ni Joy, sa kung paano siya mag-response, kung paano, like, sa mga banat ni Kalingap Dan, talagang mararamdaman mo, it's from her heart. 'Di ba? And the fact na lumalabas sila na sila lang, it means Joy is giving him chance para makapasok at para mas makilala pa ng lubusan si Kalingap Dan. Ngayon, kung nararamdaman mo na si Kalingap Dan lang ang may pakiramdam na espesyal, ganito, nagmamahal, ganyan, kung iniisip mo one-sided love, anyways, hindi pa naman sila. And it's Kalingap Dan's duty para maipakita at maiparamdam niya kung ano ang nararamdaman niya at para mag-effort siya ng bonggang-bongga at para mapasagot niya din si Joy, 'di ba? And kung isipin natin yung edad nilang dalawa, ay hindi na, wag na. Kasi si Joy, I think isa siya sa mga babaeng naghahanap ng someone na mas may edad sa kanya, yung mas mature, yung may plano sa buhay, may pangarap sa buhay, kasi iniisip niya kapag magka-boyfriend siya, this is it, ito na yun. And sana yung tao na yun is yun na yun hanggang sa dulo, 'di ba? And merong kakayahan to provide para sa mga future kids nila. Diba? Kasi kung for fun lang si Joy, sana nung mga panahong 15, 16, 17, 18, 19, ayan, nagjuwa-juwa na yan, 'di ba? Kung gusto lang yan ng for fun or for experience, but then naghahanap si Joy ng isang taong, kumbaga, anyways, kumbaga, hinayaan lang din niya yung puso niyang tumibok kung kanino tumibok ito. At nagkataon talagang nararamdaman namin na hindi na maitatago na na-attach na rin si Joy para kay Kalingap Dan. And that's it. Yun talaga ang realidad ngayon. Whether you like it or not, yung ngiti, yung kilig nilang dalawa, it's real na real. Diba? At kung sakali mang magiging sila, I doubt it, hindi magiging hadlang yan para makatapos si Joy. 'Di ba? Kasi si Kalingap Dan ang unang-unang tao na magpupush kay Joy. Joy, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ako ay andito lang, susuportahan kita. 'Di ba? Kasi yun yung pangarap yun yung pangarap ni Joy And bilang taong nagmamahal, bilang isang taong
totoong nagmamahal kay Joy, for sure, totoo yung suporta niyang ibibigay din kay Joy. At walang ibang taong unang magiging masaya para kung makatapos si Joy sa pag-aaral. Of course, yung mama niya and syempre si Kalingap Dan. And yung pagkakataon na yon, hindi yon pipigilan or hindi magiging hadlang si Kalingap Dan sa pag-aaral ni Joy, 'di ba? Kung yon lang ang iniisip nyo, yan, yon. Hindi magiging hadlang. Pwedeng mag-BF. Kasi naniniwala ako na si Joy is, she can decide for herself, and she knows what to do, and she knows her priorities, and alam niya yon ang kung anong pinasok niya. 'Di ba? Yung nursing, yung course niya na yon is hindi yun basta-basta, pero yun yung gustong-gusto niya, 'di ba? So, hindi naniniwala ako na hindi magiging balakid or hindi magiging problema, hindi magiging hadlang si Kalingap Dan para sa mga pangarap ni Joy. Kumbaga si Kalingap Dan ay magiging magiging big push para maipagpatuloy ang mga pangarap niya sa buhay. And to have Dan Joy ay it's a blessing for both of them, lalo na kay Joy, 'di ba? Sa mga sumusuporta, sa mga totoong nagmamahal, sa kanilang dalawa, sa mga naniniwala, sa mga solid, maraming salamat sa inyo dahil isa din ako sa naniniwala na si Joy is not for video lang, 'di ba? It's not just dahil naka-video lang ganon. Yung ngiti, yung kilig, yung nararamdaman niya, although wala pa naman siyang inaamin, I love you, mahal na mahal kita, just like it, just like that. Naniniwala ako na as a girl, nararamdaman ko yung kilig ni Joy is totoo na. 'Di ba? And ako naman, I think itong itong comment na to, it's a ano bang tawag nito? Hindi siya totally like below the belt, 'di ba? Kasi sinabi nga niya na si Kalingap Dan yung may feeling and then si Joy yung hindi. It's Kalingap Dan's duty to prove his worth, and nang makita yan ni Joy na totoong-totoo siya, mapapauo na rin yan in the right time, 'di ba? Lahat naman tayo usually, 'di ba? Lalaki naman talagang nagpupursige, and it's haba lang ng hair ni Joy na talagang si Kalingap Dan, aba. Ayun, good thing, nararamdaman mo din yung nararamdaman ni Kalingap Dan para kay Joy. Alam niyo yun, ang lalaki kasi kapag totoo yung nararamdaman niya sa isang babae, marinig nga lang niya yung pangalan ng babae na yon, like Kalingap Dan, nakangiti na yan, excited, no? Nakaka-excite para sa kanya kapag pag-uusapan. And just how I see Kalingap Dan kapag napag-uusapan, kapag si Joy, nakangiti guys, excited siya lagi. And okay, they're both adults anyways, and pareha naman silang single, so walang magiging problema kung sakali man talagang magiging sila, kung sakali mang mahulog ng tuluyan ng bawat isa, walang magiging problema, walang magiging balakid. Kung sakali mang iniisip nyo edad, no. Kung sakali mang hindi makapagtapos si Joy ng pag-aaral, no. Pareha silang responsable, hindi sila mga lutang. Alam nila yung priorities nila, alam nila yung pangarap nila. And for Kalingap Dan, sa edad niya na yan, ako talagang naghahanap yan ng the one, yung yun na yun, yung this is it. And for Joy, lucky for you Kalingap Dan, kasi siya yung tipong babae na kapag magka-boyfriend nga daw siya, is gusto niya yun na yun. Responsable, kayang mag-provide, may pangarap sa buhay, syempre determinado si Joy . And that's why, maganda yun, kasi sabi nga ni Kalingap Dan, si Joy is malaking inspirasyon para sa kanya. So kailangan mag-push ng mag-push, 'di ba? Para maipakita kay Joy na karapat dapat siya, at 'di ba? Siya yung wala nang hahanapin si Joy. Yun na yun, siya na yun. So nakaka-excite ngayong 2025 because I believe na talaga namang magiging sila. Magiging sila. Aamin kaya. Anyway, sabangan natin. Bye! Stay in love, Danjoy!